So yun guys, punta muna tayo sa browser. So search natin kung ano yung gagamitin natin. Sa akin WAMP kasi yung gagamitin ko, kaya search natin yung WAMP, tapos click natin yung unang nagpakita. Ito, yan, click natin yan. So wait lang natin siya. So yan yung website. Sa scroll lang natin dito sa downloads, meron dalawang option, merong 32 tsaka 64. Click natin yung 64 kasi yun yung kaya natin. Then dito click natin yung direct download para yan, wait lang natin yung seconds para matapos. Tapos pag natapos, mag-direct download na siya. Yan. So matagal kasi yung net ko, kaya post ko na lang yung video, tapos resume ko na lang kapag tapos na yung downloads. Yan, tapos na siya guys. So open file lang natin siya, then click yes natin, tapos okay natin yan, tapos click yung i-agree natin, tapos next ulit, tapos next ulit yan, next lang naman talaga dito yan. Then wait natin, nag-install na siya. So medyo matagal to, kaya yan, pause ko na lang, tas resume tayo. Yan, malapit na matapos ma-install guys. Yan, yes lang natin yan, tapos click na yan, open, tapos may susunod ulit dyan. Yan, yes natin ulit yan, tapos open, then mag-continue na yan, mag-install ulit. Wait natin. So yan, click next lang natin to. Yan, next lang natin yan, tapos finish na, ayun na, tapos na, installed na yan. Tapos open natin yung app, yung WAMP, open natin yung app. What is it? Open natin, may makikita kayo sa baba na parang red na signal dun. So parang yun yung indicator niya na hindi pa siya ready. Then mamaya magiging orange yan, tapos magiging green, which is indicating na ready na siya. Yan, wait lang natin guys. Ayan, nag-orange na. Sunod yan, green na. Yes, yo. Yan, green na. Pwede na. All set na. So pwede na natin siyang i-open. So click lang natin yan, tapos yung PHP my admin yan, click natin yan, tapos yung PHP my admin, then pag click natin yan, madadirect na tayo dun sa localhost PHP my admin. So wait lang natin. Yan, dito na. So dito na tayo. So lagay lang natin dun sa username is root, tas dun sa password is leave it blank na lang. So tas login natin, tapos yan, dito na tayo sa mismong loob niya. So pwede ka nang gumawa ng database at mga tables, tas pwede ka na rin mag-import ng mga SQL. Yun lang guys, thank you.